Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng mabubuting pagkakataon upang sa pagkakataong ito ay sama-sama nating dinggin, maunawaan ang mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na nasusulat sa Biblia. At ito po ay sa pamamagitan ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Muli, ako ang inyong kapatid na Benhanan at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa ang ngayon po ay atin pong mapapakinggan at sama-samang pag-aaralan. At ako po ay nakatitiyak na makaka-relate po tayo sa paksang aralin na ngayon ay inihanda sa atin sapagkat ito ang numero unong kinasasadlakan ng sangkatauhan noon at maging sa atin pong kapanahunan. Ang tungkol po sa kasalanan. Ang paksa ay nagsasabing pagsisihan at talikdan natin ang ating mga kasalanan. Ang banal na layunin po ng mga pagtuturong ito ay upang makita natin sa ating mga sarili kung ano po ang ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Ang kailangan lamang po natin ay maging tapat at maging totoo tayo sa ating mga sarili. At nag-aakay po ito sa atin sa nararapat po nating gawin upang tayo, bunga ng ating pagkakasala, ay makaiwas sa tiyak na kapahamakan at magkaroon tayo ng totoong magandang kalagayan sa harap ng ating mga kamag-anak o ng sino man at higit sa lahat sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya pasisimulan po natin ang mga pag-aaral. Kapatid na Neraya, ano po ba talaga ang tunay at kasalukuyang kalagayan ng maraming tao sa mundong ito? Ang sagot po ng Biblia ay batay sa ipinahayag ng ating Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa talata po na ating narinig na binasa ay maunawa natin, batay sa pahayag ng ating Panginoon, ang talagang espiritual at tunay na kalagayan ng maraming tao. Gaya ng ating narinig, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang bawat nagkakasala. So masasabi po natin, individually, ang bawat tao talagang sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama, pag-iisip ng masama o paggawa ng masama ay humahantong po sa tinatawag na pagkakasala. At kung ang bawat tao ay nagkakasala, ang lalong hamak o hindi magandang kalagayan ay nagiging alipin ng kasalanan. So ito po ang kasalukuyang kalagayan ng maraming tao. Humantong po ang tao sa kalagayang nagkakasala. At dahil sa pagkakasala, ayon sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay nagkaroon ng kapangyarihan ang kasalanan upang ang tao
ay maging alipin nito. Sa makatuwid, kapatid na Neraya, pagka ang tao'y sinabing alipin ng kasalanan, ang kanyang pinapanginoon na ay ang mga gawa ng kasamaan. Opo. At ito po ay hindi mabuting kalagayan na kinasasadlakan ng maraming tao sa buhay na ito. At meron bang tao, kapatid na Neraya, na makapagsasabing, basta ako hindi naman nagkakasala, hindi naman ako nagkakamali sa kanino man o sa kahit sinong tao na aking pong nakakasalamuha sa mundong ito. Yun po ba'y totoo? Pagka po gano'n ang pananaw ng tao at tingin niya sa kanyang sarili ay parang hindi siya nagkakasala, ang tao po ay naliligaw ng pagtingin o pananaw sapagkat ayon mismo sa pagtuturo ng banal na kasulatan ay lahat ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tinuro po yan ng Apostol Pablo at maging si Haring Solomon ay may kapaliwanagan tungkol po dyan. Basahin po natin ang 2 talata na magkaugnay upang sagutin po ang katanungang yan sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23 at yun pong nakasulat sa Ecclesiastes 7:20. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Maliwanag po ang 2 talatang ito na magkaugnay na nagpapaliwanag upang tiyakin na nagkakamali ang tao na iniisip niya na siya hindi nagkakasala. Kahit nga po ang tao ay tila hindi gumagawa ng masama, pero nalalaman niya yung mabuti at hindi ginagawa, kasalanan yun sa kanya. At isang malaking kasinungalingan na ang tao ay hindi umaamin sa kanyang nagagawang kasalanan, kaya parang ang tingin niya o ipakilala ang kanyang sarili, parang wala siyang kasalanan. Pero ayon sa Biblia, sinabi ni Apostol Pablo, ang lahat niya ay nangagkasala. So wala pong ipinupwera, lahat talaga ay nangagkasala. At dahil sa pagkakasala, hindi niya nakaabot ang tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang isa pong nagpapaging maluwalhati sa Diyos, siya lang po yung bukod tanging hindi nagkasala. Opo. At kahit siya'y nagkatawang tao, ay hindi kinasumpungan na niya ng daya ang kanyang bibig. Kaya ang Diyos po ay Diyos na maluwalhati, sapagkat siya lang yung bukod tanging hindi nagkasala, hindi nakasumpong ng kasinungalingan o pandaraya sa kanyang bibig. Pero ang tao po, hindi naabot yung ganong glory o kaluwalhatian, sapagkat ang lahat nga ng tao nagkasala, at halos lahat ng tao, sinasadya man o hindi, nahuhulog sa pagkakamali gaya ng pagsisinungaling. At tiniyak din ni Haring Solomon sa pamamagitan ng talata na inyong binasa sa Ecclesiastes 7:20, kahit na ang tao niya gumagawa ng mabuti. Sinabi niya, tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, may tendency pa rin kasi kahit na gumagawa ka ng mabuti, kapag ka natukso ka, pwede ka rin magkasala o makagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, dito dapat ay magbulay ang mga tao. Opo. Dito natin pagbulayan sa talatang ito ang ating mga sarili, sapagkat hindi ang ibig sabihin na ang tao'y nakagagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, ay hindi na po ang ibig sabihin nun ay hindi na siya nagkakasala. Sapagkat isang katotohanan ang isinasaysay ng talata na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya napaka-importante po sa tao na maging totoo at tapat siya sa kanyang sarili. Kasi kapag ka po inari ng tao sa kanyang sarili na siya ay nakagagawa naman ng mabuti, kaya dahil doon na hindi siya nagkakasala, at kapag ka naging gayon po ang naging mindset ng tao, ay hindi niya po magagawa ang isang angkop na pagbabago para maiwasan na niya yung kanyang nagiging kasalanan, kapatid na Neraya. Opo. Kaya dito kung hindi magbabago at magpapatuloy ang mga tao sa pagiging alipi ng kasalanan, ano po ang kasasapitan ng mga taong ito sa takdang panahon?
Pinahayag po yan ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Juan. Nang sulatin niya po ang Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8, sa salin ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sa talata po ito ay tinalakay, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, ang iba't ibang uri ng kasalanang nagagawa ng tao. Gayaan niya na kapag ang tao ay namuhay sa karuwagan, pagiging duwag. Hindi po yung duwag na binabanggit dito, yung duwag makipag-away. Karamihan po ng tinatalakay sa Bibliang duwag, halimbawa, hindi mo kayang harapin ang katotohanan o ayaw mong panindigan kung ano yung tama at umaatras ang tao, siya'y naduduwag. At kapag ang tao niya ay nahulog din sa tinatawag na pagtataksil, no, yung kawalan ng katapatan, gayon din yung pagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Marami pong tao nakahiligan na ito. Yung mga mahalay o mga immoral na gawain na sa mata ng Diyos, ito'y kasuklam-suklam. Pero mayroong mga tao, kinaliligayahan na nilang gawin yung mga layaw o yung mga immoral na gawain. At may mga tao po na handang pumatay ng kapwa kapalit ng kabayaran na salapi. Kaya ang nagiging trabaho ay mamamatay tao. Yung mga hindi tapat sa pakikipagrelasyon, natutuksong makiapid, mangalunya, at gumagamit ng kapangyarihan para perwisyuhin yung kapwa, katulad ng mga mangkukulam, at yung kasalanan na niyang pagiging mananamba sa Diyos-Diyosan, yung mga taong mga napakasinungaling, iba't ibang uri po yan ng mga kasalanan. Kapag hindi po nagbago ang tao at hindi tinalikuran at pinagsisihan ng mga bagay na yan, malagiman niya ang kasasapitan nila. At inilarawan sa talata, sila anya'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang ikalawang o pangalawang kamatayan. Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na impyerno. Sa makatwid, kung ang tao'y mananatili sa kanyang kinasasadlakan, napaalipin sa kasalanan sa buo niyang buhay at hindi niya nagawang magbago, ang tao pala ay mayroong kapahamakang nakatakda na kanyang puntahan. Ano po? At napakasaklap na kalagayan po ito na tayo po bilang tao na nabuhay sa mundong ito na masasabi natin hindi naman ganun talaga kasarap o kabuti ang pamumuhay, abay pagkatapos po pala ng ating pagkamatay sa laman, lalong mayroon tayong dapat paghandaan. At dito iniiwas ang tao. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, huwag tayong manatili, huwag tayong makampante na sa kasalukuyang pamumuhay natin ay okay lang po tayo. Dahil mayroon pong tiyak na kapahamakang naghihintay ang tao kung hindi po siya makapagbabago. At yan nga po ay ang tinatawag na impyerno. Upang tayo po ay makatiyak na makakaiwas sa kaparusahang ito, sa tinatawag na impyerno, ano po ang kailangan gawin ng tao, kapatid na Neraya? Ang kailangan pong gawin ng tao ay pakinggan at sundin natin ang ipinayo ng mga unang mga kasangkapan ng Diyos, gaya ng mga apostol. Sa gawa ng mga apostol ay mababasa natin ang mga dapat nating gawin. Gawa Kapitulo 2, versikulo 37 hanggang 38. Sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo
ang Espiritu Santo. Ang iba't ibang uri ng kasalanang nagagawa po ng tao sa kasalukuyang panahon ay nangyari na rin sa unang panahon, nung unang siglo, sa panahon ng mga apostol. At ang isang lalong mabigat na kasalanang kanilang nagawa ay humantong po sila sa isang pagkakaisa sa mali, nang mapagkaisahan nila na ipapako sa krus ang ating Panginoong Kristo Jesus. At yung dapat ipako sa krus na si Barrabas ang siyang napagkasunduan nilang palayain o pawalan. Pero nung nangangaral na ang mga apostol, ipinaliwanag sa kanila kung gaano kasama na yung ginawa nila, kung gaano kabigat na kasalanan yun, na mas pinili pa nila at kinampihan pa nila yung tulisan kaysa sa Panginoong Kristo Jesus na nagkatawang tao at talaga namang puro kabutihan ang ginawa. Sa kanila, nangakonsensya po sila. At dahil doon ay nabagabag-an niya ang kanilang kalooban. At nagtanong sila sa mga apostol, lalo na kay Apostol Pedro, na ano ang kanilang gagawin para sila ay hindi maparusahan tungkol sa kanilang malaking pagkakasala. Maliwanag po ang ipinayo at itinuro ng Apostol Pedro. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Yun ang una. Pangalawa, magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo. Magpabautismo tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus upang kayo anya'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So ito rin po ang ipinapangaral natin at dito po hinango sa talatang ito, yun pong paksang ating tinatalakay na pagsisihan ninyo at talikdan ang ating mga kasalanan. Gaano po kahalaga ito? Ito ay may malaking kinalaman para makamta natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lang basta nagsisisi. Meron po kasi nagsisisi pero hindi naman nagbabago. O kaya naman nagsisisi pero hindi naman tinatalikuran. Sa halip binabalikan pa yung kasalanan kanyang pinagsisisihan. Kaya ang tao po, hindi nakakaalis dun sa kanyang aba o masamang kalagayan. Sapagkat ang kailangan, pag pinagsisihan mo yung mga kasalanan mo, ang kasunod na hakbang nun ay tatalikuran mo na yan. Mangangako ka ng pagbabago at hindi mo na muling gagawin pa. At para naman maramdaman mo at ipadama ng Diyos sa iyo na pinapatawad ka niya doon sa kasalanan mo, magpabautismo ka niya sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At kung maranasan mo yung bautismo sa pangalan ni Kristo Jesus, tiyak po, mapapatawad ka. Gaano mang karami, gaano mang kalaki, ang kasalanang nagawa mo. At kalakip nito, yung kaloob ng Espiritu Santo ay tatanggapin mo. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay lalo pong nililiwanag po sa atin na ang pagpapatawad na mula sa Panginoon ay mayroong proseso. Sa makatwid, hindi lang po ito makakamit ng tao na sapat na ako'y nananalangin naman, gabi-gabi, ako'y humihingi ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng sandali ng aking buhay at hindi ako nagdilikat o lumiliban dyan. Pero kung hindi naman tayo magpapabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus, ay hindi po tayo nakatitiyak ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Sapagkat ngayon ay inihahayag po sa atin, gaya ng atin pong narinig na sa binasang talata, gayon ang pananampalataya ng kabanal-banalang iglesia. Upang tayo po ay makatiyak na pinatawad tayo ng ating Panginoon, ay sundin natin yung proseso. Sa makatwid ay ang pagtanggap ng kanyang mga aral, at pagkatapos sampalatayanan natin yung aral, at pagkatapos noon, bago tayo magpabautismo, ay sabi ni Apostol Pedro, pagsisihan ninyo, ihingi ninyo ng tawad. At pagkatapos nating ihingi ng tawad, mangako tayo na hindi na po natin gagawin uli ng paulit-ulit yung kinahulugan po nating pagkakasala. At pagkatapos noon,
tumanggap tayo ng Santo Bautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. Na yan po ang ginagawa sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ang tao, kapatid na Neraya, ay hindi magsisi, ibig sabihin, patigasin niya yung kanyang kalooban at hindi niya tatalikdan o hindi niya tatalikuran ang kanyang mga ginagawang kasalanan, ano ang masamang ibubunga nito sa kanya? Ang sagot po ng Biblia ay batay sa itinuro at ipinaliwanag ng Apostol Pablo. Mababasa po natin ito sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6, sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Napakaliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo, na talagang kailangang mas piliin nating magsisi at tumalikod sa ating mga nagawang kasalanan kaysa sa ayaw natin magsisi at magpapatuloy pa tayo sa paggawa ng kasalanan, sapagkat ang gayong gawa ay katumbas ng hinahamak mo anyang Diyos. So kung yun pong panghahamak ng kapwa-tao ay masama at bagay na hindi nararapat, lalong masama po na tayong mga tao ay makagawa tayo ng bagay na pati mismo ang Diyos nagagawa nating hamakin. Sa anong paraan? Kapag hindi tayo marunong magsisi at hindi tayo marunong tumalikod sa ating mga kasalanan. Katumbas yun ng hinahamak natin ang Diyos. At hindi natin ina-appreciate yung kanyang kabutihan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, napakabuti ng Diyos sa atin. Mapagpigil siya at mapagpaumanhin. Di mo ba niya alam na kaya ka nabubuhay pa hanggang ngayon sa kabila ng pagiging makasalanan mo ay hindi ka binabawian ng buhay? Binibigyan ka niya ng pagkakataon para magsisi at magbagong buhay. Kaya napakabuti siya sa iyo. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ng Diyos yung ating kasamaan. O kaya parang baliwala naman sa Panginoon. Bakit ako kahit gumagawa masama, wala naman akong masamang nararanasan. Parang hindi naman ako pinarurusahan ng Panginoon. Parang okay lang. Kaya may mga tao po, minsan, namimihasa doon sa masamang gawain. Hindi niya alam, yun katunayan na napakabuti ang Diyos. Yun ay binibigyan lang siya ng pagkakataon para magsisi at magbagong buhay. Pero sabi ng Biblia, dahil sa katigasan ng iyong ulo, ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol o araw ng paghukom. So, wag nating kalilimutan, merong Judgment Day. Kung sa buhay na ito, kahit gaano karami o kalaki ang ating kasalanan, hindi tayo naparusahan. Pero, sa buhay na darating, sa takdang araw ng paghuhukom ng Panginoon, pinabibigat natin na niya sa halip na mapatawad tayo. Kasi yung araw po ng paghuhukom, pwedeng ang tao ay maihayag sa kanya na pinatatawad na siya. Kumbaga, yung paghuhukom may paraan para i-announce yung kapatawaran or i-announce yung kaparusahan. Meron dalawang mukha ng paghuhukom. Ito'y pagpapawalang sala. Kumbaga, yung mga nagsisit ng bagong buhay, absuelto yun. Absuelto po yun. Pero yung mga sinadya pa niyang magpatuloy sa pagkakasala, hindi siya nagsisit dito malikot sa kasalanan, lalong bumibigat yung kaparusahang sa atin sa araw ng paghuhukom o paghatol. Dito po, mga giliw naming mga taga-subaybay ay lalong nililiwanag po sa atin. Dahil kung sa mundong ito, kung tayo po ay nagkasala sa batas, pwede pa po tayong ipagtanggol ang ating mga abogado. Alam niyo po,
kung magaling ang abogado mo, kahit yung baluktot na itutuwid. At para mailigaw din ang judge na humahawak ng kaso at posible at nangyayari ito. Madalas nangyayari po ito na ang hatol sa isang taong makasalanan sa loob ng isang husgado ay nababaliktad. Ano po? Kaya ibang-iba ito sa araw ng paghatol ng ating Panginoon. Sa araw ng paghatol, wala ka nang pupwedeng abogado na kukuhanin at para ipagtanggol ka at i-justify kung bakit ka nagkasala sa layuning pawalang bisa yung kaparusahan na dapat ay nasa atin. Tandaan po natin to mga giliw naming mga taga-subaybay. Hindi rin po pwedeng suhulan yung judge. Opo. Hindi pwedeng suhulan ng Panginoon. Kung may mga tao na hukom, kaya na mamali ng pagbibigay ng hatol, dahil sa nasisilawan niya sa kinang nasalapi. Pero ang tapat na hukom, ang ating Panginoon, kahit gaano kakayaman, pero ikaw ay hindi nagsisit, nagbago, hindi mo pwedeng sabihin, ito po, isang baol na ginto, alimbawa, o ganito karami salapi. Hindi natin masusuhulan ang Panginoon. Po, kaya ngayon po ay nagpapaalalas po sa atin ang mga bagay na ito na huwag nating ipagpalagay na siguro naman dahil sa ako'y binuhay ng Panginoon na sobrang kahirapan, baka naman po pwede na niya akong i-absuelto. Hindi po ganon mga giliw naming mga taga-subaybay. Ano man ang kalagayan natin sa buhay na ito, isang bagay ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Ang tayo po'y magsisi, iwanan ang mga likong pamumuhay, talikuran ang kasalanan, at lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng banal na bautismo sa pangalan ni Kristo na siyang ginagawa po namin sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito po'y ginagawa po ng programang ito sa diwa ng pagmamalasakit sa ating lahat. Kaya dahil dito, ano po ang ipinapayo sa atin ng mga pagtuturong ito? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa 1 Pedro 3:10 hanggang 12. Sapagkat nais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Narito po ang napakahalagang pagpapayo. Una po, kung talagang nais nating makaiwas o maligtas sa kaparusahan dahil sa ating kasalanan, ay kamtam na natin ang kapatawaran. Ang sabi po sa talata, ang ipinapayo, magpigil tayo ng dila sa masama. Ay mga mahilig magsasalita ng masama sa kapwa, mahilig magsalita ng masama laban sa katotohanan, panahon na po para tigilan natin yan. Pigilin natin ang ating labi sa pagsasalita ng masama sa kapwa, lalo na yung masama sa pakinig ng Panginoon. At ang atin niyang mga labi ay huwag magsasalita ng daya. Yung iba natutokso po ng kanilang labi o bibig ginagamit para mandaya ng kapwa-tao. So, hindi marapat po yan. Kung hindi natin titigilan yan, mapapahamak tayo at mapaparusahan. Kalaki po nito pinapayo na tumalikod niya siya sa masama, at kapag natalikuran niya na yung masama, gumawa naman niya siya ng mabuti. Ibig po sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pag-aaral na ito ay nagbubukas po ng ating kaisipan, ng ating kalooban, na panahon na para tayo'y manumbalik sa Panginoon. Panahon na para iwanan natin ang masamang paraan ng ating pamumuhay na ating kinasanayan bago pa natin mapakinggan ang mga pagtuturong ito. Ngayon ay lumalapit ang ating Panginoon Diyos sa inyong mga puso, sa inyong kalooban. Halina, tayo na po, magsama-sama tayo na pagsisihan ang mga nagawang pagkakasala, talikuran natin ito,
At pagkatapos, siningin natin sa Panginoon na tayo man ay mapabilang sa kalipunan ng kanyang mga anak o kanyang mga lingkod sa pamamagitan po ng pagbabautismo sa pangalan ni Kristo sa loob ng kanyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nawa ay magbukas ito ng tamang pag-iisip, ng tamang kalooban at makapagpasya tayo na sa lalong madaling panahon ay dinggin natin at tugunin ang mga panawagang ito ng ating Panginoon Diyos, na ito naman ay ipagpala sa ating mga kalooban, sa ating puso, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.